ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.
aton oras, 5 minutos sa naglabay sa alas 5. Maupay nga aga sa iyong atanan. Welcome sa aton naliwat usa nga mahinungdanon nga episode sa naton paborito nga agriculture program. Ano sa pang agrikultura nga kundiin asyay ni naton kompas nga naton kasugbong sa makabag-o nga paguma. Sulod sa usa ka oras, dinaliwat kami niyo tikang alas 5 hangtod alas 6. Dede sa aton na stasyon 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa aton pag-irestoryahay bahin sa aton mga makukuha nga mga makabag-o nga kinaadman, mga practical nga tips kan istorya san pagkamanilang puson sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako ni makakaupod yan ang Biyernes Suzette Pretensyo. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Joven Cardenas. And by the way mga kaagri, ini nga aton programa iniin na himugso, pinaagi sa kolaborasyon ngan pangalimbasog sa Department of Agriculture, Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agon makahatag liwat sa aton sa mga importante nga impormasyon bahin sa mga pitad, inisyatiba, programa ngan proyekto sa Department of Agriculture ngan iya mga attached agencies. So yes, pagtikang palasan aton adlaw yan ang kaagahon sa Biyernes, puno dayon san kinaadman aton adlaw. Ngan mga kaagri, good news kita kay Biyernes na yes, TGIF, thank God it's Friday. And dire lang good news kay Friday na yan mga kapahuway na. Kay long weekend ang naguhulat sa aton. Mahitungod nga pagka-Lunes holiday, yes. So holiday kay aton na sa salinurog ang kadlawan sa Summer Day Celebration. So, maiaiha ang pagpahuway nga hinaoton niton nga holiday in talaga nga masulit niyo maupod niyo mga ginigog mga tao sa iyo kinabuhi. O antigwa kada mo na excited. Siguro di ba sa iyo nagpaplano na sa weekend getaway? A long weekend getaway. Pero antes sana, of course, hindi kita anay magtatambay. Gandi anay kita para mahibaro sa pinaka-latest. Diba? Pinaka na nga ni latest pa. Oo. Mahibaro kita na sa latest update sa bantay presyo o price monitoring gindudumara sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Oo. Para sa mga mag-outing, diba? Maglista ka mo sa niyo mga paraliton. Kan ilista liwat niyo ang mga presyo, mga kabuligo din niya na para pag-abot sa merkado, budgeted na tanan. Nalilikya na nito nga overspending. Nalilikya na nito nga mga patigdaay, impulsive buying. Yes, so pera daw lang na ang mga presyo sa mga primera nga paralito sa merkado. Naghitaas ba o naghamubo ba ang presyo sa naton bugas, sa naton utan, prutas, isdangan, karne. So iton ilalaygay iton sa aton makakaupod niyan sa aton programa. Aton makakaupod tikang sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. And syempre, partner sa nga tupiko sa price monitoring. Aton liwat mababaruan ang mga nahitabo, mga activity updates sa ilarom sa Department of Agriculture sa AD program. Kundiin dako mangkod ini nga bulig para sa aton mga komunidad. Direla para sa aton mga kooperatiba, sa aton mga parag-uma aton komunidad kay napapaduso talaga sinian food security. Ganiton nga ni nakikita na naton iton sa mga magkadurodilain
saad success story nga aton ginpakita dede sa aton programa. So sa pagkayanan ano daw lang ang mga programs ano an era gintumara sa ilarom sa saad nano ang progreso sa sini nga era mga aktibidad nano naliwat an bulig sini sa aton mga benepisyaryo. Yes, mga kaagri maututok la kamo ngan para nga tanan ini nga aton mga impormasyon nga makukuha yan nga kaagahon sa Biyernes ma-absorb naton. Of course, kinahanglan nga kita in fully awake. Oo, sa mga naguhuyam pa dida, sa mga medyo katurugon pa, ano. Ginagat ko kam nga magmata, bumuhat sa iyong mga higdaan o sa iyong mga lingkuran. Ngandurungan kita nga maging alert, alive, and enthusiastic. Durungan kita nga ma-inspire. Ngan mag-zumba sa kanta nga Ani at Kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes. Sigurado ang pagkaon sa bugos nga nasod ano. Iton of course pinaagi sa naton mga magduruto nga mga parag-umangan mga risda. Aton oras 15 minutos sa naglabay sa alas 5. Sa aton pagbalik ilalaygay na sa naton mga kaupod sa DA-RFO 8 anera price monitoring ng DA sa ad activity updates. Mao mga kaagri, ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo. Ayaw ka mo pagbaya sa iyong mga live stream pa Facebook o YouTube man. Ay aton nito niyan pagaharampangan nga tanan. Adi anay, ang pipira nga mga pahinomdom. New
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Isa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 18 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa aton kompas sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura dinhila sa 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. Ang sa pagkaya na mga kaagri, aton na ilalaygay an aton tupiko yan ang kaagahon sa Biyernes. An mga presyo sa naton primera nga mga paraliton ngan an update sa DA sa ad program. Mao nga diri na naton paihaon pa mapaso naton nga welcome sa aton programa an aton permi nga kasubong sa ad. Paso naton nga welcome sa aton programa si Jessica Alvero. Unang-una, kami nagapasalamat sa SAAD kay tungod dato sila og tabang diri sa among kapunungan sa farmers. Kaya nga among ginagbay nga panginahanglan o sa natabangan nila. Like sa sa mga paitlogan nga aduna sa kami
mabaligya diri sa among barangay nga ang katong ba namong mga kabarangay di na mga sa laing lugar nga mapalit. Dako siya tabang namo kay usa po siya sa dagdag sa extra income namo din daghan pud big matabangan pud nga diri labi na diri sa among duot diri sa among barangay nga instead nga mukuha pa sila sa lungsod diri na sila mukuha namo dili na sila mukuha sa ladyo pa. Tungkol po sa saad nakahimo mi og kana para ini nga egg layer di ma o maghimo ta og layer nga personal natong kuan tako gasto, di ba? Kini pa nga different. Mo yung ipasalamat nila. Among alagaan ang manok kay maunay among ikaduhang nga source of income. Kung makatabang pud sa dili lamang sa namo apil sa mga membro o sa mga tao nga nagkinahanglan og egg consumption. Salamat ka adyo nga injo man gitabangan ang among asosasyon. Adyo mo ka baka kay amo ning ampingan at timanon na mo maadyo og naot mi nga molambo pagajud ni so sa pila ka tuig. Ug daghan gadong salamat kay dako nagtabang namo. Pasalamat ko kay dakong tabang ang maong proyekto nga gihatag namo kay dugang lagi sa income namo sa pangadlaw-adlaw nga income. Ang epekto nga project sa among kinabuhi ma'am dako kaadyo kay kini nakatabang og dako kanamo tungod kay ani sa among duol ma'am kining itlog affordable kaadyo para labi na sa dinhi sa among komunidad nga duol ra labi na panang sa eskwela affordable ra ang itlog paliton sa mga bata. Marag di marigali di affordable kaadyo. So kagatong July 2023 hangtod February 2024 nakapalit nami og 192 ka manok nga nagkontribute og 168,000. Salamat kayo di Saad. Salamat di Saad! Maupay nga aga haton nga tanan, labi na hanaton mga avid listeners and viewers, hanaton Farmer Radio program nga Usapang Agrikultura. So yan nga daw August 8, 2025, adlawhan Biyernes, mahatag na luwat po kitahan updates, tikang opisinahan Department of Agriculture. But before anything else, igigreet po anay nato na naton tinahod nga Regional Executive Director, Director Andrew Rodolfo T. Orais, maupay nga aga, sir. Of course, ang atong gihapon, RTD for Operations, Sir Larry Sultan, maupay nga aga po, sir. Nga na naton ARD for Research and Regulations, Ma'am Jenilyn Almiria. Good morning po, ma'am. Of course, igigreet gihapon nato na naton mga division chiefs, nga na naton mga colleagues sa Department of Agriculture. And diri po gyap naton kakalimtan na naton mga farmers nga ada yan na namamati haira mga field nga naadto gihap haira mga panimalay. Ako po Jessica Alvero, hinaut unta nga uupda na lotak niyo ha sa kubano sa kaoras nga pag-urustorya nga di po hanaton programa. Yan, so before kita maghatag hanaton mga updates, tikang ha special area for agricultural development o kung saad program, unahon po naton na naton weekly nga bantay presyo. So ini nga bantay presyo po ginhatag haaton hanaton Agribusiness and Marketing Assistance Division. Damo po nga salamat. So ini nga aton bantay presyo, asya po ini naton mga update hanaton mga presyo hanaton mga agricultural commodities nga daha merkado han Eastern Visayas. So ang bantay presyo po para hanya ng adlaw iginkuha naton ha merkado han Ormoc City. Mag-start po kita naton imported commercial rice. May na po kita special 48 pesos per kilo. Nga ng premium 48 pesos per kilo. Of course, sa naton gihapon local commercial rice, may na gihapon kita special 50 pesos, premium 70 pesos, well milled 46 pesos, nga ang regular milled 37 pesos. Okay, para liwat naton mga presyo han isda
ha mga merkado. Ang bangus nga large nga medium parehas tag 240 pesos per kilo. Ang galunggong 220 pesos. Sardines 100 pesos. Squid 300 pesos. Ngan ang yellowfin tuna 320 pesos. Para po gihapon naton mga konsumidor nga nag-aabang kung pira na ang presyo naton mga beef products yan na merkado. Ang beef rump 480 pesos nga ng beef brisket 350 pesos. Of course, naton gihapon all-time favorite ang dressed chicken. Paboritohan mga bata nga mga fried chicken, Chicken Joy. So 220 po gihapon per kilo. Nga na naton chicken egg nga white. Ang small 9 pesos, medium 10 pesos, large 10 pesos gihapon, nga ng extra large nga jumbo parehas tag 11 pesos. Ayan, so para po gihapon naton mga health conscious nga da nga nag-aabang kung pira na ang presyo han mga utanon ha merkado, mayadang palaya 100 pesos po yan na per kilo, nga ng sitaw 100 pesos gihapon. Ang pechay nga native 120 pesos. Ang squash, 40 pesos. Eggplant, 100 pesos. Kamatis, 60 pesos. Medyo barato yan na. Nga na naton cabbage, 120 pesos. Ang carrots, 160 pesos. Habituelas ngan patatas, 100 pesos. Pechay Baguio, 80 pesos. Chayote, 40 pesos. Ang bell pepper nga red nga green, 450 pesos per kilo. Broccoli, 300 pesos. Cauliflower, 250 pesos. Celery, 400 pesos. Nga ng lettuce nga iceberg, 250 pesos. Para po gyapon na napakiana, kung pera ng presyo, han lettuce nga romaine, 320 pesos po per kilo. So yan na, makadigihapon kitahan presyo, han mga panakot ha merkado. An onion nga red, 160 pesos. Onion nga white, 180 pesos. Garlic, 160 pesos. Ginger, 180 pesos. Ngan ang siling labuyo, 200 pesos per kilo. So, makadigihapon kita, hanaton fruit section, ang updates po, han presyo, han mga prutas, ha merkado yan na, ang kalamansi, 60 pesos. Banana nga lakatan, 40 pesos. Banana latundan, 30 pesos. And banana nga saba, 25 pesos per kilo. Ang papaya po, 70 pesos yan na kada kilo. Mangga, 150 pesos. Melon, 150 pesos. Avocado, 100 pesos. Pomelo, 150 pesos. Ngan ang watermelon, 60 pesos ang kilo. Yan, para po ang ibang mga commodities gihapon. Ang natin sugar nga refined, 75 pesos. Ang sugar nga brown, 70 pesos. Ngan ang cooking oil, tag 110 pesos per litro. So, amo po ato natin mga updates, natin bantay presyo, para han mga presyo, natin mga agricultural commodities ha merkado. So, reminder la po, natin mga konsumidor nga ang presyo po, han mga produkto ha merkado, in iba-iba, natin tagsa-tagsa nga mga merkado. So, utrohon ko po, ini nga bantay presyo, ingingkuhan natin didahan merkado, han Ormoc City. Damo nga salamat po natin Agribusiness and Marketing Assistance Division para po han pag-provide han updates natin bantay presyo. Yan, speaking of updates po, mahatag na luwat kita, yan na nga takna natin mga updates. Ikang ha Special Area for Agricultural Development o kung SAAD program. Para po natin mga SAAD beneficiaries, tika nga daha Southern Leyte. Ha probinsya po han Southern Leyte, nag-join na natin mga SAAD beneficiaries han 65th Founding Anniversary Celebration han IRA probinsya. Po. So nga da po han June 25 to July 1, 2025. So bali 1 week po in a week-long celebration han Southern Leyte 65th founding anniversary. Nagkaada po inihirahin agri-fair kundi yan na natin mga SAAD beneficiaries in nag-display po nga na maligyahan ira mga produkto ngadto ha mga bisita po. Yan, so ini nga agri-fair in nahamutang nga dahan provincial capital grounds kundi in sari-sari nga mga fresh products, mga agricultural products and naka-display po tikang hanatong mga farmers kay iba-iba nga bungto ha Southern Leyte.
So yan na nga tuig po, damo nga mga SAAD-assisted associations ang nag-join hini nga agri-fair, ang nag-display hanira mga harvest, akip na ang mga beneficiaries tikang ha municipalities, han Sugod, Tomas Opos, San Ricardo, Anahawan, ngan Libagon. Kundiin po, nag-display hirahan nila mga fruits, mga vegetables, ngan iba pa nga mga value-added products nga tikang mismo hanira mga farm. Okay, so again, feature po hini mga exhibit, ang mga sorted nga fresh vegetables, parehas han string beans, may da tarong, may da okra, ngan pipino. So, hindi nga mga fresh vegetables liwat in tikang inihan harvest na natin mga hard-working farmers nga members han mahayahay magapso Farmers Irrigators Association tikang Hasugod, Southern Leyte. Of course, igin showcase po gihapon na naton igin panhambog nga mga fresh eggs po nga produkto han naton mga hard-working farmers nga beneficiaries po han SAAD program ha Southern Leyte. So ang mga associations po nga nag-display nga namaligya hanira mga fresh eggs. Tikang po ha Maricare sa Hinapo Women's Association nga Tinago Farmers Association from Tomas Opos, Southern Leyte. Nga ang mga members han Talisay Women's Association Halibagon, ang Kalintaan Farmers Association ha Anahawan, nga ng Bennett Farmers and Fisher Folk Association, tikang pa ha San Ricardo, Southern Leyte. Of course, diri po gyapon mapaurhi ang mga products po nga mga value added na tikang po gyapon ha naton mga farmers. Akip na po didi ang gin-display nira nga chili garlic oil. Wow, may danira mga sardines, may ada choco milk drink, may ada peanut butter, Cropik, Piñato, ngan coated peanuts. Okay, so nice ano, damo lagi hapon na nira mag-display nga mga magrasa, ngan mga fresh pa, nga mga products, nga gikan mismo han ira paningkamot. Okay, so para liwatan po naton mga participating farmers in maka-proud kuno ini nga first time kuno nira nag-display hanira mga products didahan sugad kuno hini kadamo nga tawo ngan sugad kuno hini nga klasihan exhibit. So yakan pahan member han mahayahay magapso Farmers Irrigators Association nga hi Lucas Gayo. Lipay kaayo mi nga gi-display jud ang among produkto kay dakong tabang na ninamo kay dali ra mahalin ang mga utanon kay naaman sa SAAD booth. So naton po mga farmer beneficiaries tikang Hasugod, Southern Leyte and duruan kalipay nga pinaagihan exhibit han 65th founding anniversary han province of Southern Leyte. Nagkaada po hirahin chance nga may pakita an ira mga produkto nga makapamaligya gihapon hirangad to. Ayakan pa po naton SAAD Provincial Coordinator for Southern Leyte nga hi Ma'am Jocelyn Cabanias. Ang participation kuno hini nga aton mga SAAD beneficiaries in dako gud kuno nga progress para haira. So it means kuno nga nauswag na naton mga farmer associations ikang po han pag-help or pagbulig han SAAD program haira. Kaya na po nagkakaada na hirahin chance nga ma-display anira mga product, makapag-market hira ha ibang lugar nga of course hatag pa ini hairahin mga other income opportunities para mas dumako pa ang ira savings. Ayan, so labot la po liwat hini nga paghatag hit SAAD program hin mga livelihood interventions para naton mga marginalized farmers. Ang SAAD program po gihapon andam gihapon maghatag hin mga opportunities nga sugad hini, mga marketing opportunities para magkadahin chance sa naton mga farmers nga makapamaligya gihapon han ira mga produkto diri lang adtuhan ira kalugaringon nga barangay or ha kalugaringon ira nga bungto kundi pati na po ha provincial level ngan ha regional level. Okay, so damo po gihapon na salamat na naton mga hardworking farmers nga diri la po gihapon na undang pagpananom ngan pagpamuhihan mga hayop para po mas masecure pa ang food production. Saludo po SAAD program ha iyo nga tanan ngan hinaot pa unta nga mas damo pa
nga agri-fair or mga exhibits nga sugad hinipaan iyo gihapon kakadtuon para makapag-display nga ni Papa Marayaw po naton mga produkto nga tikang mismohan iyo mga ginhaguan. Yan. So, asa po ito na naton mga updates tikang ha Special Area for Agricultural Development Program. Hinaut unta nga updam pa ako niyo next week para liwathan mga panibago na luwat nga updates hanaton programa. Kung ngayon ni Jessica Albero, maupay nga aga. Ang puma is gikuha na namo sa word nga tundok maamumahon. Kaya amo sang gitanaw, ang amo ang purpose is mag-amuma man isip farmers association. Before manggod niyan na bago mi na igo sa Odette, then right after sa Odette, usa sa pinakaubos nga municipality sa ato ang probinsya, kaya ang primary livelihood diri sa amo ang lungsod mao ang lubi. Usa na mo nag-contribute mig mga ginagmay lang kaayo nga kantidad. Nagasugod mig pananom, na-discover mi sa saan. Nakita na mo nga murag bright na ang amuang kaugmaon sa association tungod kay naanay nagpaluyo na mo nga government agency, particularly sa DA and sa SAAD. Gitulo na mo ni grupo. Purok 1, Purok 2 o Purok 3. Kada grupo 1 week ang schedule. Next 1 week pod, 1 week ang pumirong grupo mo balik sa ikaduha na ay kaupat na nga week sa month. Kung ano yung gibuhat karon kay harong dili kayo lista ng mga kauban na mo dahil gaan silang trabaho para sa among pagtrabaho pag-manage sa mga gulayan ng komunidad. Kung pasalamat sa inabang sa SAAD nga diin kaduha namin hatagi o mga materialis unang-una sa materialis nga ihatag sa SAAD katong cultivator, pala, piko, kanang bungayay, ug unsa pa. Ug ikaduhang release sa SAAD kanang manukan o katong feeds. Usa dili ko na kalimtan ang SAAD nga inabang namo bisan tuod og kabos sa mong pamilya o kaming mga membro diri. Naningkamot mi nga mabuhi gyapon. Pag-abot sa SAAD, may mga seminars nga ilahang kandak para sa amua aron ma-enhance pud mi sa pag-atiman sa among mga tanom. O unya, salamat yun mi pag-ayo sa SAAD kay itagahaan mi nila og tractor para sa pag-cultivate sa yuta nga dili nami magpiko o dili nahago kaayo. Salamat jud kaayo niini kay nakatindog kami, nakahimo kami sa mao nga baluhaton, pinaagi sa pagtabang sa amua sa SAAD nga maoy naghatag namo og kanang kadasig usab sa mao nga baluhat sa nining mao nga baluhaton. Nakatabang ni sa among katawhan diri sa Barangay San Antonio sa sakop niya maong lungsod. Kay karon ra gyud na realize mo grupo nga naigulayan na dunay mga tao nga nakabenepisyo sa gawas. Salamat mi nabisan naman sa itlogan nga gihatag sa SAAD. Nagako jud benepisyo ni sa para namo kay daghan kay nangyalan labi na sa mga dikiri sa mga tindahan nga nakinahanglan dito itlog kay ang uban gud mo angkat naman sa laing lugar mupalit sa laing lugar mahal-mahal na kaysa diri karon nga gihatag sa SAAD na mga itlogan nakapahimo sa mga katawhan di sa San Ricardo na medyo barato ang mga presyo. Salamat, Pizza!
Suporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 40 minutos sa naglabay sa alas 5. Ngan adto aton nahilingan nga nabatian an mga istorya san pagkamanilang puson san aton mga saad beneficiaries matikang sa Southern Leyte. Oo, di ba? Aton nabatian ang nahilingan sa unang parte anatong istorya san pagkamanilang puson san Kabulisan Farmers Association dito sa Hinundayan, Southern Leyte. Nga kundiin sirain may adasan egg production Ngan siring panganin sa naton mga parag-uma dito sa Hinundayan nga iniin talaga nga nakabulig sa era komunidad. Mahitungod nga an era mga kabarangay ko hindi rin na kinahanglan gumawas mamiling sa iba. Kay sira na mismo ang nakakahatag san sini nga panginahanglan san era komunidad. Ang ikaduha naton nga storya san pagkamanilang puson sa later part san ginpakita nga presentation sa naton kasubong sa DA. Nga kundiin ginbida naman an Puma nga asosasyon dito sa San Ricardo, Southern Leyte. Nga kundiin sirain may adasan mga pananuman mga utanon ngan dako gihapon anto nga bulig sa era komunidad kay paresan sa egg production dito sa Hinundayan. In sira mismo na nakakahatag talaga san sini nga panginahanglan san sa komunidad san sa utan. So di ba kaupay nga ang community na mismo nakakahatag san mga pagkaon, di ba? Nga da talaga kung mas magdadamo pa ni aton mga asosasyon sa naton mga parag-uma ang pinaagi san bulig san aton Department of Agriculture in talaga nga maabot ang takna nga kundiin magiging stable ang talaga masisering naton nga ang Pilipinas in maeda na talaga sa makusog nga food security. Ang lain sana pinaagi kan Miss Jessica Alvero. Salamat Ma'am Jessica sa komprehensibo nga paghatag sa impormasyon sa diskusyon bahin sa activity sa aton mga saad beneficiaries dito sa Southern Leyte. Akong diin sirain aktibo nga nagpartisipar sa pagsalinurog sa founding anniversary 65th founding anniversary sa Southern Leyte. Pinaagi sa pagpartisipar sa Agri-Trade Fair. Diba? Nga kundiin, rin panganin ni Miss Jessica, inton in siyahan nga higayon ko san aton mga beneficiaryo, aton mga parag-uma san saad. Nga kundiin sirain, nakag-display, nakagbaligya san sugad sa itong dako nga event, nga damo nga mga tao So iton talaga importante iton sa aton mga parag-uma. Kay siguro bagan simple la siya nga trade fair para sa iba, pero sa ngudlahan para sa aton mga parag-uma, dako iton nga epekto para sa era. Direla sa aspeto san magdako era kita kay syempre dako ang market. Pero linabi na sa aspeto nga sirain mas magtatapod pa sa era kalugaringon, diba? Kay nakita nila kaya nga yan linabi na kung talagang very well supported sira sa mga publiko liwat sa komunidad. Ang exposure, diba? Mas magdadamo liwat ang era mga kilala, networking kumbaga. Oo, ngayon man iton sa marketing side. Mas magdadamo era connection sa iba paliwat nga mga asosasyon ang iba nga mga ahensya sa gobyerno. Pinaagisan ato nga era exposure dito sa pagpartisipar sa Agri-Trade Fair sa Southern Leyte. So mao nga mas maghihitaas pa an era kansa nga mas maghitaas pagod an era kita ngan kalakip sana mas maghihitaas pa an era ani ngan produksyon. Aniton pinaagi nga ni sa naton bulig, pinaagi san bulig sa Department of Agriculture sa AD program. Makundiin
Aton man nabatian ito mismo sa mga babasa naton mga benepisyaryo nga ginpakita yan nga kaagahon. Nga talagang all the way an paghatag suporta, paghatag bulig sa Department of Agriculture, tikang san era pagpananom, tikang sa pagtikang san sa era organisasyon, hangtod san sa marketing side, pagbaligya, pag-expose sa era sa mga merkado. So, ang mga sugad sini nga mga aktibidad talaga inakakahatag sa inspirasyon para sa aton mga parag-uma ngan mas napapahitaas ang era kumpiyansa sa era kalugaringon. Mao para mas maghitaas pagod era kumpiyansa sa era kalugaringon, ayon naton kalimtan nga permis sa suportahan Kung kita'y nagpapalit nga nison mga produkto matikang sa langyaw, ay naman nga di rin naton suportahan mismo ang aton mga lokal nga mga parag-umangan, mga risda. Nga kundiin, sira man good ang nanginginahanglansan aton bulig. Aton oras, 46 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 10 minutos na la nagpapabilin antes mag-alas 6. Kamoin padayon nga namamati sa aton kasugbong sa sektor sa agrikultura. Kamoy namamati sa usapang agrikultura din hila sa aton estasyon. 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ang sa pagkaya na mga ka-agri, aton naman kumustahon ang kamatangan sa naton panahon para sa aton weather update. Yan ang Biyernes di si Loriden de la Cruz Galicia, aton weather specialist ikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ito sa layong 125 kilometers kanluran huyan ng Sinait, Ilocos Sur. Ibig sabihin po yung kanyang sentro ay nasa dagat malapit sa western boundary ng ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, hindi naman na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Although possible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pulupunong pagkilat pagkulog sa northern at central Luzon. Sa nakikita din po natin, based na rin sa ating latest analysis at forecast, posible po na yung LPA na ito ay lumabas na rin ng ating area of responsibility within the next 24 hours or within today din ho yan. At sa ating forecast ay posible rin ho at hindi natin niro-rule out ang chance ang maging bagyo po ito habang papalayo po ito ng ating landmass at papalayo po ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit na maging bagyo man ito at nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, hindi natin nakikita na makakaapekto pa ito sa bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ho ng southern Luzon. Maya-maya lamang ay iisa-isahin po natin yung mga lugar kung saan yung makakaranas ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. At update muna dito sa bagyo na minomonitor natin. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility, pero nasa loob po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya't minomonitor po natin ito. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 2,580 kilometers, silangan huyan ng extreme northern Luzon, so napakalayo naman po nito sa ating landmass sa ngayon at malayo din sa ating area of responsibility. At ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour, kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero based po sa ating latest analysis at forecast, may posibilidad po na by Sunday o Monday ay pumasok po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility at kung sakali ay papangalanan po natin itong si Bagyong Fabian. Based na rin sa ating forecast at analysis, may posibilidad din na bago po ito pumasok ng ating area of responsibility or upon entry ng ating PAR ay typhoon category na po ito dahil nakikita natin na itong bagyong ito ngayon ay nasa tropical storm pero sa mga susunod na araw ay unti-unti pa rin po itong lalakas. Samantala sa ating ding forecast at patungkol naman sa tarakho nito, generally westward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw hanggang sa unti-unti po itong pupunta dito sa hilagang kanluran. Pero hindi natin nire-rule out ang chance na maapektuhan nitong bagyo ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya pinakamainam po na mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa bagyo. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito,
Maulap pa rin ang papawirin at mataas ang tsansa ng mga pagulan dito sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging sa Mimaropa Region. Epekto po yan ng southwest monsoon o habagat. So magdudulot po ito ng mga kalat-kalat na pagulan at bagkidlat pagkulog sa mga na-mention po natin na mga lugar. Samantala dito sa Metro Manila naman, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, ay asahan din po natin, maging dito sa Central Luzon, asahan natin yung mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At posible pa rin yung mga isolated, mga biglaang pagbuhos ng ulan na mga panandalian lamang din. Samantala sa Northern Luzon, asahan din natin ng mga localized thunderstorms dahil nga po yan sa mga posibilidad ng mga pagkidlat, pagkulog. At para sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay ay malamig din from 24 to 29 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Visayas, magiging cloudy o generally maulap ang papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog pa rin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Caraga Region at maging sa Davao Region, asahan din natin ang maulap na papawirin at tsansa po ng mga thunderstorms, mga pagkidlat, pagkulog at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil din po sa epekto ng habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu, 24 to 31 sa Iloilo. Sa Cagayan ay 24 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Again, sa mga na-mention nating lugar kung saan ay inaasahan nating magiging maulan sa araw na ito dahil sa habagat, such as dito nga po sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province, dito nga po sa buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, huwag kong kalimutang magdala ng payong saan man ang ating lakad sa araw na ito at maging alerto din ho sa mga posibilidad ng mga pagbaha o mga localized flooding. Wala rin tayong gale warning ngayon na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayang mandaragat, especially yung mga gumagamit ho ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang sunrise po natin is 5:41 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:22 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang araw po. Yes, mga salamat Miss Loredan de la Cruz, Galicia. Aton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para sa komprehensibo nga weather update yan ang adlaw sa Agosto 8, Biyernes. Yes, mga ka-agri, ano, antis tatapuso na nininga aton yan na programa usapang agrikultura. May good news, announcement para sa mga karuyag nga maglipay-lipay sa Agosto 11. Yes, kay magdudumara an aton gobyerno probensyal sa Tandaya Festival 2025 concert. Oo, sa August 11 ini nga libre ini nga admission, of course, first come first serve basis nga pagdudumaraon ini sa Samar Provincial Capitol Grounds. So sa mga fan ni Shovi Etrata, G22 nga girl group, P-pop girl group, si Michael Sager nga an Elias JTV Band. O sa mga fans na o sa mga non-fans nga karon maglipay-lipay gud makatender concert. So ayo kamo paluya-luya kadto kamo sa August 11 sa Samar Provincial Capitol Grounds dito sa Syudad San Catbalogan ang magtitikangan concert sa alas 6 san gabi. Bueno mga ka-agri, nga danang tatapos usa na liwat nga mahinungdanon nga episode sa aton paborito nga agriculture program sa usapang agrikultura. Mahinaton tahano nga damon niyo nabaroan bahin sa naton mga topiko sa bugos nga semana. Nga mo nga salamat sa mga maray nag-absent permi nga nagsusubaybay nga nagkikita sa kada episode sa aton programa.
An mga kaagri, permi naton hinumduman nga naton mga parag-umangan mga risda, saraan backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa and morning report. Sa ngaran sa naton acting station manager, ako Troy ni si Suzette Pretencio. Ngan salamat liwat sa aton nakaupod sa master control, si Joven Cardenas, ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Updi kami niyo otro sa sunod naman nga semana sa parehas ka estasyon ngan sa parehas nga oras para sa aton kompas nga naton kasugbong sa makabag-o nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.